Hello mga kamusta naman kayo? Nako, wala pa rin talagang tigil ang ulan at ulan pa rin talaga ng ulan. Ito nga't pagkagising ko kaninang umaga ay nagsalang kaagad ako ng sinaing. Para nga pagkagising ng mga anak ko ay mag-aalmusal na lang kami. Kapag ganitong umuulan, masarap humigop ng mainit na sabaw kaya magsisinigang nga ako ng tilapia. Ang mahirap lang talaga kapag ganitong maulan ay wala tayong stock na mga pagkain dito sa bahay dahil kapag ganitong umuulan, ang sarap-sarap lang kumain. Alam niyo yung feeling na kakakain lang natin tapos maya-maya gutom na naman tayo. Ang sarap-sarap pa naman kumain ng kumain kaya lang yung budget. Paano naman kapag naka-budget lang yung pagkain natin? Kaya nga ngayon palibasa ay ulan ng ulan, hindi talaga makapagtrabaho ng maayos ang asawa ko. Kasing shop ng asawa ko, bubong lang siya, wala siyang dingding or pader. Kaya kapag umuulan, kapag malakas ang hangin, ay umaampias to. Pero nagtatrabaho pa din naman siya. Kaya lang hindi nga siya makaalis para bumili ng materyales. Kaya ayun, hindi din talaga matapos-tapos ang ginagawa ng asawa ko. Kaya sana naman ay tumila na dahil parang isang linggo na yatang ulan ng ulan, walang tigil. Eto nga tong maisalang ko ang tubig para pakuluan, ay eto naman pagkain ng batang maliit ang inihanda ko. Pinagsasabihan ko nga tong asawa ko dahil dito pa talaga nagmumug sa lababo, alam namang nagluluto ako dito. Yan pa naman yung ayaw na ayaw ko, yung may mga nakalagay sa lababo, tapos dyan sila magmumumug. Sabi ko nga sa CR na nga lang sila magmumug or maghilamos. Okay lang naman na maghilamos, magmumug or magtoothbrush sila sa lababo, basta wala akong ginagawa at walang mga hugasin dito sa lababo dahil dyan naman talaga kami nagtutoothbrush. O may mga perfectionist na naman na magsasabi dyan na bakit sila babo. Syempre, poor version, wala kaming laboratory. Tapos eto nga, nahiwa ko na nga itong kalabasa, carrots. Nilalagyan ko nga pala ng bigas itong pagkain ng batang maliit para may kanin na nga din siya. Tapos may natitira pa nga siyang breast chicken, kaya nilagyan ko na nga din. 3 gayat nga din yan dahil 3 beses siya kumakain sa isang araw. Wala pa akong nilalagay na kahit anong pampalasa sa pagkain ng batang maliit, kahit asin, dahil may lasa naman yung kalabasa eh. Nung una, na-try ko na siya pakainin na kung ano yung ulam namin, yun din ang pang-ulam niya, tapos kanin. Kaya lang, feeling ko parang kokonti ang nakakain niya. Kaya ayan, pinagbubukod ko pa din siya talaga ng pagkain niya. Tapos eto nga, punta na nga tayo dito sa niluluto kong sinigang. Nailagay ko na nga yung mga ricado, tapos nailagay ko na nga din ang tilapia. Bali, hintayin ko nga lang yung kumulo at ilalagay ko na nga ang talbos ng kamote. Hinugasan ko na nga din ang mga ginamit ko sa pagluluto para mamaya pagkatapos namin kumain, yung mga pinagkainan na lang namin ang huhugasan. At ayun, habang inaantay kong lumambot ang talbos ng kamote, nagmap na nga din ako ng sahig dito sa kusina. Alam niyo, sa totoo lang, simula nang tinanggal ko yung mga nakatambak dito sa kusina, grabe, feeling ko talaga ang linis-linis ng kusina. Wala na akong nakikitang ipis, yung mga bulilit, wala na talaga, promise. Kung magkakaroon man ng ipis dito sa loob ng bahay, galing mismo yun sa labas ng bahay. Kaya maganda talaga na walang mga nakatambak sa loob ng bahay. Kung ano lang yung ginagamit, yun lang talaga ang dapat nakalagay sa loob ng bahay. Tapos eto nga, mga mamaya-maya lang naluto ng niluluto kong pang-ulam namin. Kaya naghahaya na ako at nag-almusal na nga din kami. O siya, paano mga hanggang dito na lang ulit for today. Salamat sa panonood.